Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratris po, pag-uusapan natin ngayon, etong tayo na lang kasi nag-uusap dito. Ayaw po pag-usapan ng media tong pag-uusapan natin, tayo na lang, no? Bakit for 50 years mahigit ay patuloy pa rin ng insurgency problem sa Pilipinas. Yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, pindot na. Okay. Sinortcut na natin. Okay. Alam po ninyo, bago po natin yan na talakayin, meron po muna akong ipaparinig sa inyo, no? Mula doon sa nagdaang Senate hearing kahapon. Kahapon ba yung Senate hearing? Nalito na ako eh. Eto po, pakinggan nyo po muna at hindi ko po makalimutan tong tao na to. The National Task Force to End Local Communist Armed Conflict has been allocated a proposed budget of 19 billion pesos for 2021, 16 billion of which has been earmarked for its barangay development program. This is a considerable amount of money. It's more than the proposed budget for the Department of Housing, Settlements, and Urban Development, 632 million pesos, Office of the Ombudsman, 3.3 billion pesos, Department of Budget and Management, 1.9 billion pesos, and even the Department of Finance, 17.46 billion pesos. Moreover, our officials are spending an inordinate amount of time running after ordinary citizens using the communist bogeyman. In the meantime, a former AFP chief of staff has stated that China would seize the Philippines by force if a war were to break out between Beijing and Washington. Is this not a more imminent and more compelling threat, Mr. Chairman? Todo nakafocus sa CPP at sa NPA, the remnants of an insurgency facing imminent defeat in the battlefield. Pero walang angal na papapasukin sa ating bansa ang isang dayuhang bayan. Mr. Chair, I was a member of the GRP-NDFP's panel. Napanood nyo ba? Hindi ko Kung napakinggan nyo ba si antivirus? Yun yung inaano natin, no? Yan po yung naganap na hearing kahapon. Yan po yung excerpt, no? Dito sa naganap na hearing kahapon. Nagsalita po yung isang senador. Tandaan po natin, ang pinag-uusapan po dito sa hearing na to, hearing po nila to, hearing po to ng Senado. Ang hearing po na to ay tungkol po sa tinatawag na red tagging, no? Didetermine nila kung dapat na mayroong i-determine nila kung may pagkakamali ba itong sila General Parlade na red tag itong mga Makabayan Black. Kaya nga nila inimbitahan, no? Okay, alam na po natin yung naganap dyan. May mga dating NPA na nagsalita sa hearing. Sinabi po yung mga atrocities na kinukumit. Meron po dong isang babaeng dating mandirigma ng NPA na ngayon ko lang po hindi ko talaga mapipigilan, no, yung galit pagka yung tungkol na sa kababaihan, yung pagsasamantala na sa kababaihan, no? Yung ilang beses daw siyang ginahasa ng mga matataas na tungkulin. Malamang mga commander yun, no? Kung sino. Hindi niya naman sinabi kung sino. Pero, yun po yung punto natin, no? Ito po, isa lang po yung linya nila, no? Mga dati sila, karamihan po dito sa mga nare-recruit ng NPA, mga dati pong mga kabataan, yung iba kasi hindi na bata, mga 40 na, di ba? Mga dati po silang kabataan, alam naman po natin, kapares po ninyo. May idealism, talaga pong ganun idealistic po talaga yung kabataan, no? Yung pagpanahon na, pag ikaw kabataan at matalino kang tao, prone ka rin sa idealistic tendency ka na gusto mong baguhin yung mga nakikita mong mga pagkakamali sa mundo. Then na-realize nila na yung pinasok nila
ay mas mali pa sa gusto nilang baguhin. Di ba? Yan yung mga kwento nila kay Eric, tsaka yung, anong pangalan nun, yung lady, etc. So, ito po ay ongoing, no? Wala pong katapusan. Sinasabi nga ng militar, kahit na anong ipanalo namin dun sa, sa labanan, kahit ilang beses, magtotohanan po tayo, no? Kahit ilang beses na makubkub o kahit ilang beses na mapatay yung mga NPA, may mga bago na namang aakyat, mga bagong kabataan na naman na nirecruit mula dito sa mga paaralan, mula sa mga komunidad. Kaya ang point lang dito, bukod dun sa tulungan yung mga lugar na yun na pinamumugaran ng mga NPA, kaya nga binabudgetan, ay itigil rin yung recruitment. At sino po yung nagre-recruit? Tukoy na tukoy po, di ba kahapon? Ang sinasabi po ng mga dating mga mandirigmang NPA na to, na nirecruit sila nung sila ay kasanib sa mga legal na organisasyon. Tandaan po natin, wala po. Kaya yung sinasabi ni Kiko, out of context po yun eh. Yung sinasabi ni Kiko Pangilinan na kami ay aktivistang estudyante, senador kami ngayon. Marami pong aktivistang estudyante na hindi naging NPA. Sangkatutak po. Pero hindi po yan yung point. Saan po sila na-recruit? Na-recruit sila dahil sila yung mga naging aktivistang estudyante o naging aktivista silang mga kabataan. Na-recruit po sila dito sa nagsusulong ng digmang bayan na to nung sila ay kabataan pa. Punong-puno yun nga, yung ano na nga yung sinasabi ko? Punong-puno ng hindi. Yung sinabi ko kanina. Ayun, maiisip din natin yan. Idealismo, no? Punong-puno pa ng idealismo. Gusto mong baguhin yung nakikita mong mga mali. Okay. So, wala pong katapusan yun. Kasi nire-replenish mo lang eh. Kung mawalan man dun, maubos man yun, bilang nga 8,000 din yung ipapalit. Kung ilan yung napapatay ng mga militar at mga pulis, yun din yung ipapalit na bagong recruit. Paano matatapos yun? Wala pong katapusan. Okay. Pero, bakit hindi natatapos? Yan po, isa pong dahilan yan. Ito po si Risa Hontiveros ay isang senador. Hindi ko sinasabi na siya ay isang NPA o CPP. Mali-mali na naman eh. Pinaikot nyo kasi yung Alam po namin, yung grupo na Akbayan, wala po nagsasabi kahit si Joma Sison, hindi niya sinasabi na yan yung legal front nila. Si Joma Sison na nagsalita eh. Yung mga sinabi ni Joma Sison na legal front nila, yun na po yun. No? Hindi ko nga maintindihan eh. Si Joma Sison na nga ayaw pa rin paniwalaan. Nang nakakaya pa rin, napapabaliktad pa rin, nakakaya pa rin dalhin, no? Okay, so dalawa yung factor dyan. Una, etong mga makapangyarihang mga mambabatas natin. Senador na to eh. Si Hontiveros, no? Ang linaw-linaw, bakit kayo naghihiring? Gusto na ninyong tapusin. Marami sa mga senador na nariyan, sumusuporta sa ating gobyerno, gusto nang wakasan, no, yung insurgency sa Pilipinas. Pinakamatagal na raw na insurgency problem sa buong mundo. 50 years mahigit. Kung noon kalakasan nila, hindi sila nanalo. Ngayon pa ba mananalo sila? Tama 'yon, no? Ano yung mga revelasyon doon ni Hontiveros? Yung pagpipigil. Popondohan mo. 'Di ba? Pinondohan nila yung LCAC, yung task force para matapos na tong yung eto pong matagalan na na insurgency sa atin. May pondo na ngayon, hindi na po to lip service. Nung araw kasi panay salita lang natatapusin
yung NPA, tatapusin yung CPP, problema sa CPP-NPA, hindi naman pinupunduhan. Ngayon pinunduhan, tinututulan naman ng mga katulad nito ni Risa Hontiveros na masasabi nating hindi naman kahit kailan naging miyembro ng CPP-NPA, hindi sila sinasama yung bayan, hindi po. Naniniwala ako na hindi talaga, hindi rin sila sympathizer. Hindi rin po sila sympathizer. Yun po yung problema. No? Yung mga matataas ang katungkulan na hindi na nga sila member, hindi pa sila sympathizer, pero nakakaya pa silang paikutin ng grupo na ito. Pumapabor pa. Yung gusto nilang sabihin, bakit yan ang pinaglalaanan natin? Bakit dyan tayo kumikilos? Bakit natin hinahabol yung mga ano sinabi ni Hontiveros? Bakit natin pinagtutuunan ng pansin yung paghabol ng militar sa ordinaryong mamamayan? Hanggang ngayon, ang tingin pa rin ni Risa Hontiveros sa mga CPP-NPA ay mga ordinaryong mamamayan. No? Ordinaryong mamamayan daw ang pinagtutuunan natin ng pansin, binabudgetan, pero yung China daw, sasakupin na ang Pilipinas, hindi natin pinaghahandaan. So, ang linaw po nito na eto nakaharap tayo sa issue ngayon, lahat ng mamamayan ngayon, aware na, kilala na si Ka Eric, kilala na yung mga nagbalik buhay ng mga NPA, yung mga na-rape, kilala na natin yung itsura nila, hindi natin alam ang matunay nilang pangalan. Kilala na rin natin yung kapatid ni Angel ay totoong NPA at walang nagsasalita ngayon sa makabayan na yun silang pinagbibintangan na NPA. Etong hindi pinagbibintangan, siya yung nagsasalita para dito sa mga pinagbibintangan. No? Siya yung pumipigil na ponduhan. Siya yung pumipigil na ponduhan, i-develop yung mga barangay na matagal nang napabayaan kaya sumusuporta sa mga CPP-NPA. Ang tanong ko kay Hontiveros, bakit mo pipigilan yung pagpupondo ng pamahalaan para i-develop tong mga barangay na to na mahihirap na barangay? Ang laking question sa akin nun eh. Di ba? Hanggat may mga mapupurol ang utak ng mga senador, no? Na nililiko yung issue. Ang issue natin ngayon, paano matitigil, no? Paano pumayapa, maging payapa na yung bayan natin. Ito na yung pagkakataon natin, aware na yung mga tao. Eh. Alam na natin ngayon. Pinakita ron eh, oh. Madam Hontiveros, pinakita po nung mga nagbalik loob. Sabi nila, eto yung mga tao. Eto yung dating LFS, namatay sa ganun. Dating Gabriela, namatay sa engkwentrong ganun. Dating anak bayan, namatay sa engkwentrong ganun. Kitang-kita na lahat eh. Napag-ugnay na eh. Malinaw na sa mamamayang Pilipino yung ugnayan. Yung ugnayan ng CPP-NPA at saka yung mga legal na front, legal na organisasyon, legal na aktivistang organisasyon. Proud sila na aktivista sila. Hindi naman talaga ikinahiya yung pagiging aktivista. Proud sila na aktivista sila. Di ba yung bata, yung isang kabataan na ka-megaphone, ang sinasabi ng bata, proud kami na yung mga alumni namin ay NPA na ngayon. Ganun po yung ka-open. Na ikaw nasa kalsada ka, marami nakakapakinig sa'yo. Kabataan ka, punong-puno ka ng idealism. Nagsasalita ka sa megaphone. Ina-announce mo sa buong mundo na proud kayo na marami sa inyong mga estudyante ay naging NPA na. Pero yung mga magulang ako eh. Iniisip ko yung anak ko ngayon, grade 12.
Papasok yan sa UP o kaya sa PUP o UST o kung saan mang eskwelahan papasok yan next year. Maiisip ko ba, no, na yung anak ko marirecruit, magpapaalam sa akin, o ang masakit nun, yung hindi na magpapaalam, yung magte-text na lang, NPA na po ako. Nagsasalita ko rito sa inyo, mga magulang tayo. Paano pag nangyari yun? Mantalang naririnig mo sila. No, ano yung revelasyon sa akin dito? Ang laki pala ng kinikita. Hindi talaga matatapos kahit wala namang kapag-apag-asang manalo. Ibig sabihin, 50 years yung kalakasan nila nung panahon ni Pangulong Marcos. No? Yun po yung pinakamarami. Ayon sa mga ulat. Yun po yung kalakasan nila. Hindi na sila naging matagumpay. Ang tanong, bakit tinutuloy pa rin nila kung wala namang kapag-apag-asang manalo? Kung panay sakripisyo na lang sa buhay ng mga bata na walang kamuwang-muwang. Nakita nyo ba yung mga bata? Yung itsura nila before? Tapos yung itsura nila nung sila ay naka-enkwentro ng mga military. Naiisip ko po kung anak ko yun. Ano kung anak mo yun? Di po ba? Paano kung yung anak natin yun? Yung ite-text ka na lang. Dad, NPA na ako. Nakita ko na yung tunay na pinaglalaban ko. Ini-imagine ko pa lang talagang di ko na alam ang gagawin. Pero itong mga nakakita tayo ng mga magulang, di ba nagpunta sila sa UP, ni ayaw pa pasukin sa Universidad ng Pilipinas. Yung mga magulang nang hinahanap nila anak nila, nasan yung mga anak namin? Panalangin natin lahat, sana hindi maging ganun yung anak natin. Pero, wag naman nating hayaan na tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Yung recruitment, alam na natin lahat. May mga sumisigaw na. Sobra po, no? Ang ibig ko sabihin, alam na natin lahat. Eto, may mga malalaking tao katulad ni Senator Risa Hontiveros. Kaya tuloy-tuloy. Na dapat nagpopondo, naisipan na ng Pangulo, napopondohan na. Imagine niyo kung kung lahat ng mga tao ron, may mga hanap buhay sa mga barangay na malalakas yung mga NPA. Di po ba ang ganda nun? Wala na marirecruit sa kanila. Pero, doon walang marirecruit, pero yung mga anak natin sa universidad, na punong-puno ng, kaya natin sila pinag-aral dahil ayaw natin silang matulad sa atin na mahihirap. Gusto natin umunlad ang buhay. Tapos, anong kwento ng isa, no? Lakad lang ng lakad. Ang ulam nila, mantika at asin. Naranasan ko yun, pero ayoko ipadana sa anak ko. Doon pa nila mararanasan. Siguro thrill pa yun sa mga kabataan na kumakain ng hotdog, kumakain ng fried chicken. Na yun lang ang alam na kainin. Tapos nakapunta sila doon na siguro sarap na sarap sila sa una. Pero pag tumagal sila doon ng taon, imagine niyo yung mga anak nyo. Buti kung tumagal pa ng taon. Hindi po matitigil hanggat may mga katulad ni Hontiveros na hindi na nga member. Di ba? Ganyan pa mag-isip. Imagine niyo ngayon, yung mga pinagbibintangang miyembro. Yung mga congressman na pinagbibintangang miyembro. Ililinaw ko po, pinagbibintangan. Pinagbintangan eh. Sinabi ni Eric, na yan matataas ang tungkulin. Sinabi ni Secretary Badoy, matataas ang tungkulin ng mga yan. Eto nga si Hontiveros, ayaw ng ponduhan yung mga barangay na para maiwas, no? Kung may pinagkikitaan yung mga kabataan doon, dito na, magtatrabaho na lang po kami. Di na po kami sasama sa inyo kasi
Kailangan po namin maghanap buhay. Paano pa po yung totoong miyembro? May pondo sila, paano nila ginagastos yun? Di ba? Kaya nga kayo pinaharap eh. Ginagastos nyo rin ba yung pondong binibigay sa inyo ng pamahalaan para makapag-recruit ng marami pang mga kabataan? Marami pang mga kabataan na re-recruitin nyo dahil may pondo kayo na galing sa gobyerno. Imagine nyo ba? Pinupondohan natin yung mga taong wala nang ginawa sa Kongreso kundi harangin yung mga mangharang. Kita nyo ngayon yung PCCO, di ba? Pinagre-resign nila si Badoy. Antindi, ang lalakas ng loob. Tapos, legal lang kanilang organisasyon. Legal sila, mapupondohan nila yung kabataan party list. Lahat ng mga kabataan, pwede nila rekrutin sa kabataan. Advokasya nila. Tapos magmula rin sa pinakamagagaling na yun yung re-recruitin nila at makikita na lang dun. Okay. Kung ikaw naman sila Joma, no? Joma Season at ang mga pinuno. Di ko kilala na ibang pinuno, si Joma na lang. Si Joma Season lang kilala natin. Alam nyo namang hindi kayo mananalo. Di ba? Alam naman ninyo na ang dami na namatay ng mga kabataan at mga kasapi nyo. Bakit tinutuloy pa? Hindi ba nagtataka? Ano yan? Habang nasa Netherlands kayo, tinutuloy ng mga kasama nyo rito, nasa bundok, nagpapakahirap. Bakit tinutuloy pa? Ang tanong, magkano kasi para nila ituloy? 400 million taon-taon ang sinabi ni Eric. Mula saan? Mula sa mga telcos, mula dito sa mga pagawain, 'di ba? Mga airport na yan, lahat pala yan. Sabi nga ni Tito Soto, no, ngayon niya lang rin na-realize. Kaya pala gustong itayo. Kaya pala gustong itayo yung mga cell site sa mga kampo ng militar para may protection na sila. Imagine niyo po yun, no? Just imagine yung ganong tagpo na kumikita sila. Siyempre, mahal po yung cell site eh. Kailangan po yun ng Globat ng Smart eh. Mapupuwersa po silang magbayad. Kaya hindi po totoo na hindi sila nagbabayad. Ito na nagsasabi. 400 million. Meron pa mga galing na NGO sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At kalahati niya napupunta dyan sa Netherlands. Ayon din sa mga dati nilang kasama. Imagine niyo. Willing na ibuwis ang buhay para doon sa kumikita ng 400 million taon-taon. Kaya pala hindi tatapusin. Di po ba? Hindi mo talaga tatapusin. Kahit alam na alam mong wala. Ilang beses na po tuwing nagpapalit po yata ng pamunuan, Pangulo, nagsisikap na magkaroon ng pistok. Pero ano pong ginagawa? Sinasadya pong hindi magtagumpay ang pistok eh. Yung pala, ayon na rin sa dyan na rin na realisasyon natin, mismong yung pistok ay ginagamit nila para makagain sa kanila. Pero hindi talaga nila gusto na magkaroon ng pistok. Simple lang naman po kung gusto nila katahimikan. Sumuko, makipag-deal kayo na magtayo ng mga pabrika dyan sa bawat barangay na willing po, may pondo eh. Di ba? Palit kabuhayan. Yung armas nyo, palit kabuhayan. Willing na willing yung gobyerno kung hindi naman po seryoso sa pakikipagpisto,